Wonders of Israel. Ang mga matahom nga katingalahan sa Israel. Dunay tulo ka dagko kaayong mga kalihukang relihiyoso nga dito manukad sa Israel. Hebrew, Christians, and Muslims. Ang mga Hebrehanon kung Israelhanon, ang mga Kristohanon, maingon man ang mga Muslim. But who is this Jesus? Ang dakong pangutana, kinsa man ni si Jesus? And what of his claims of his followers? Ug unsa may atong makuha niining dagko kaayo nga mga pag-angkon sa iyang mga sumusunod? I believe that majority of our audience are Christians. Nagtuo ko nga labing daghan sa atong mga tumatambong karon mga Kristohanon. At least here in the auditorium. Nasiguro nako na tingali dinhi sa ato nga auditorium karon sa atrium. We don't know about those who are watching on internet. Wala mi kahibalo unsay baruganan o pagtulon-an ni anang nagatan-aw sa internet Or over television. o ang nagasudong karon sa ilang telebisyon. But we do know that they would be also very interested to know who is this Jesus. Apan nagtuo mi nga bisan unsa man sila, interesado silang mahibalo kinsa man ug unsa man ni si Jesus. And what about the claims of his followers? Ug unsa man ang atong makuha sa dagko nga pag-angkon sa iyang mga sumusunod. So we will try to answer few questions tonight. Atong tubagon ang pipila ka mga pangutana ning gabhiuna. In 2 Peter 1:16, Sa ikaduhang Pedro 1:16 nagaingon, kay sa among pagpahibalo kaninyo sa gahom ug pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, kami wala magsubayg mga sugilanon nga maayong pagkaminaumao. Hinunua kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon. so Apostle Peter was one of the eyewitnesses. Busa nasayra nato nga si Apostol Pedro usa sa mga saksi nga nakakita gyud. And we always love to hear what the eyewitness has to say. Ganahan kahit ang maminaw ni atong mga tao nga musugilon sa ilag yung nakit-an. Now the next question is, where is Jesus to be born? Ang sunod nga pangutana, asa man dapit matao si Jesus? We have a prophecy in the book of Micah. Na ay propesiya o panagna sa basahon ni Mikias sa Mikias 5 versikulo 2 nga nag-ingon, apan ikaw Bethlehem Efrata, ikaw nga maoy diyutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga nahimong magmamando sa Israel, kang kansang kaagis kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. So here is a prophecy written some 500 years before Jesus was born. Kining tagna gisulat kini ni Mikias mga 500 katuig wa pa matao si Jesus. And it gives us the town where Jesus is to be born. O gitug-anan kita niini asa matao si Ginoong Hesus. And it says, but you, Bethlehem Ephrata, Og nag-ingon kini, apan ikaw Bethlehem Efrata, out of you will come one whose beginnings are from eternity. matao diha kanimo kansang sinugdanan sukad pa sa walay sinugdanan. It is just interesting, ladies and gentlemen, Pagkanindot niini mga kaigsuon ang lalaki babae that the Bible says Bethlehem Ephrata. nga gingalan kining lugar og Bethlehem Efrata. And it is purposely so Gituyo na because there were two Bethlehem in Israel. kay naa man gyud dapit nga ginganlag Bethlehem dito sa Israel. One in Galilee and the Dunay other in duha. Judea. Ang usa sa Galilea, ang isa Judea. sa Judea. So one in Judea had named Bethlehem Ephrata. Ang katong dito sa Galilea mao toy gitawag og Bethlehem Efrata. It is just amazing that the prophecy would even give suggestion, Bethlehem Ephrata. Pagkanindot kaayo nga ang tagna iyag yung gitudlo nga ang matawhan sa Ginoo ang dapit gingalag Bethlehem Efrata. So there is no mistake Dili ta maglibog na, di na ta magpili anin duha. where Jesus will be born. Asa si Ginoong Hesus na tao.
Now you might ask the question, how will God become a man? Ang sunod nga pangutanang nakapalibog sa daghan, sa unsang paagi nga ang Dios nahimong tao? And the Bible gives us the answer. Ug ang Biblia naghatag kanato sa tubag. And we read in Isaiah Mabasa nato 7:14. sa Isaiah 7 versikulo 14 nag-ingon, busa ang Ginoo gayud mo'y mohatag kaninyo og usa ka timaan. Ania karon ang usa ka ulay manamkon ug magaanak og usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. This is an amazing prophecy. Muni kahibulungan kaayo nga tagna. It says that a virgin shall conceive. Naghisgot kini sa usa ka babaeng ulay nga manamkon. It was hard to understand. Lisod kayo sabto na. Even Mary, when angel appeared to her Mismo si Maria sa dihang gisuginlan na siya sa manulunda and told her that she has been chosen to give birth to Jesus. kay nag-ingon ang manulunda, ikaw mo'y gipili aron mahimong inahan ni Jesus. And she asked the question, Nangutana siya, how shall it be? sa unsang paaging mahitabo na? Because I have never known a man. Wa man yun ko kadulog og lalaki sukad. And the angel explained Og ang manulunda misaysay kaniya. that the shadow of Almighty will go over you. Nga ang gahom sa balang espiritu mulandong diha kanimo. Just like a shadow of our hand goes here. Samas landong nga diin ikaw mapasilong niini. And you will conceive, Unya ikaw mahimong mabdos. and you shall name him Jesus. Og ang imong gikabdos gisamkon paganganlan nimong Hesus. And now, one of the most amazing prophecies in the whole of the Bible. Og usa sa labing nindot kaayo nga tagna sa tibuok Biblia, When will Jesus be born? magtubag sa pangutana, kanus aman matao si Hesus. Let us read. Atong basahon sa Daniel 9:24. Kapituan kasimana mao'y tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad. Sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala, ug sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan, ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong. So the prophet Daniel says, Ug sa pagpamatuod sa pananaon ug sa panagna ug pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. that a certain period of time has to pass. Ang giisgutan ni manalagna Daniel nga dunay usa ka siglo sa usa ka tipik sa panahon nga mahitabo. And he says 70 weeks Ginganlan niya kini og kapituan ka semana. are determined for your people. Mao ni ang gitagal alang sa imong katawhan, Daniel, That is for Hebrew people. alang sa mga katawhan nga mga Hebrehanon kon Israelhanon. And for your holy city. Ug maingon man sa imong syudad, Daniel. But how did Daniel know when to start counting? Ang dakong pangutana, unsa may paaging mahibaw ni Daniel kanus asya magsugod og ihap ni anang kapituan. Gabriel said to him, 70 weeks will go for Ang your people. manulunda nag-ingon kaniya, kapituan ka semana ang mulapas usa. And then we want to find out when is this starting point, or before that, Gusto susiho ni Daniel kanus aman magsugod kining kapituan ka semana. and before that, we want to give you a key to understand the prophecy. Sa dili pa na maitingaling makabaton kamo sa liabi sa pagsabot og unsa ang panahon nga gisgutan sa propesiya. And that is the time prophecies. Ginganlan ni nato og propesiya kalabot sa panahon. Wherever in the Bible the time prophecies are concerned, Makakita gani mo sa Biblia o makabasa mo sa Biblia og panagna kalabot sa panahon, God gave the key to understand. gitagaan ta sa Dios og liabi aron makasabuta ni ana nga tagna. And in the book of Ezekiel chapter 4 and verse Sa 6, basahon ni Ezekiel kapitulo 4 bersikulo 6, God speaks and he says, nag-ingon ang Dios,
I have appointed thee each day for a year. Akong gitagana alang kanimo usa ka tuig sa usa ka adlaw. Likewise in Numbers 14:34. Mabasa sab nato na nga interpretasyon sa Números 14 bersikulo 34. Each day for a year. Matag usa ka adlaw tugbang sa usa ka tuig. So all the prophets and all the readers of the Bible Busa ang mga manalagna ug ang tanan nga mga iskalar nga nagtuon sa Biblia, who study the time prophecies, nga nagtuon sa mga tagna nga gisgutan sa balaang kasulatan. they have the key by which they can understand. Naa sa ilang kamot ang liabi nga masabtan nila ang panahon. So we want to find out this starting point of 70 weeks. Atong susihon kanusa nagsugod kining kapituan ka semana. So we go back to Daniel. Atong balikon si Daniel. Nagingon siya, Know therefore and understand sabta kini ug angayan nimong pamalandungon that from the going forth of the command nga gikan sa paglugwa sa sugo to restore and build sa Jerusalem pagpasiguli aron tukuron pag-usab ang Jerusalem until Messiah the Prince. hangtod moabot ang Mesiyas nga prinsipe, There shall be 7 weeks adunay 7 ka semana and 62 weeks. ug kanuman og 2 ka semana. The streets shall be built again, Ang mga kalsada sa Jerusalem pagatukuron pag-usab, and the wall even in troublesome time. bisan pa ang iyahang paril sa panahon sa kasamok. So he, Daniel, receives the key Nadawat ni Daniel ang liabi that from the going forth nga sukadi ay sa paglugwa sa sugo of the commandment to restore and rebuild Jerusalem. nga ipasiguli ang pagtukod pag-usab sa Jerusalem. This is the starting point. Mao na ang sinugdanan sa kapituan ka semana. And then in verse 25, Unya sa bersikulo 25 nag-ingon, busa hibalui og sabta nga sa pagula sa sugos pagpahulis pagtukod sa Jerusalem ang Mesiyas tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon. so this is what the Bible says. Mao ni giingon sa Biblia. And this decree to rebuild Jerusalem Abi ninyo kanus-a kini nga sugo pagkalabot sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem. Last night we talked about Daniel, how he was in slavery in Babylon. Mao ni ang tagna nga naghisgot nga mabuhian unya ang pagkaulipon sa mga Israelhanon gikan sa Babylonia. When Babylonian king destroyed Jerusalem, he took Hebrew young men into slavery. Nahinomdom kamo nga sa dihang ang hari sa Babylonia iyang napildi ang Jerusalem, gibihag niya ang pipila ka daghang mga batan-on nga mga lalaki. Now Daniel was already an old man, Og si Daniel usa niini ni ana ang panahon na. and he was praying to God when he shall lead his people back to build Jerusalem Busa and the temple. nagampo si Daniel, Ginoo, tabangi in taon kining mga katawhan nimo nga nabihag nga makauli na sila sa Jerusalem. And then angel Gabriel comes to him Unya ang manulunda nga si Gabriel miduol kang Daniel. and tells him when is the starting point to go there. Gitug-anan siya sa manulunda kanus magsugod ang ilang pagpanguli unya sa Jerusalem. And this decree came in the year 457 before Christ. Nahitabo kining sugua ni atong tuig 457 sa wala pa si Kristo. Issued by the king of Artaxerxes. Gihatag kini o gisulat kini sa usa ka hari nga gingalag si Artaxerxes, in which he gave freedom to Israelites to return to their country and rebuild Jerusalem and the temple. Siya mo'y nagpadala sa sugo nga ang mga Israelhanong binihag makauli na sa Jerusalem aron ilang tukulon pag-usab ang paril maingon man ang templo sa Jerusalem. Now we have at least a starting point. Maunaan sinugdanan sa kapituan ka semana. And then in the following text, Sa 26, sunod nga teksto sa 9:26 na Daniel nagingon, og sa tapos sa kanuman og 2 ka semana ang Mesiyas pagapatyon
ug siya walay bisan unsa, ug ang katawuhan sa laing prinsipe moanha maoy muguba sa syudad ug sa balaang puloy-anan. So here we have in the you Ug didn't ang finish. katapusan ni ana mahiubuan sa baha, ug bisan hangtod sa katapusan may gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan. And then verse 27. Bersikulo 27, ug siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana, ug sa tunga-tunga sa semana iyang paghuhunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon. Ug ibabaw sa pako sa mga dunumtanan moanhi ang magalumpag, ug bisan hangtod sa pagtibawas ug kana sanglit na tagal na ang kaligutgot igabubo sa ibabaw sa linumpag. So here we have now on the screen Makita ninyo karon diri sa atubangan all these 70 weeks. ang kinatibuk-an sa kapituan ka semana. And as you know, 1 week has 7 days. Gisgutan kita nga ang usa ka semana adunay 7 ka adlaw. So 70 weeks times 7 is 490 days. Usa kun kwaon nimo ang liabi ang kapituan ka semana ato kanang i-multiply sa 7 dunay 490 ka adlaw or tuig. And God said, I give you 1 day for a year. Hinumdumi ninyo ang liabi. Nag-ingon ang Dios, tagaan ko kamo usa ka adlaw ingon sa usa ka tuig. So this is very clear that 490 years were given to Israel. Pagkanindot ini nga tagna, sukad sila gibihag, giiphan sila sa Dios og 490 ka katuigan. And then angel breaks in 3 sections. Unya gibahin kinis manulunda kining tagnaa, gibahin niya nga tus 3 ka bahin. There shall be 7 days, Naguna ni ini ang gingalan og 7 ka adlaw, 7 weeks, ang 7 ka semana rather. multiply by 7 days Imo nang i-multiply sa 7 ka adlaw, is 49 years. naanay 49 ka tuig. And the angel said, that will be for rebuilding of Jerusalem. Mao kana ang pagtukod pag-usab sa Jerusalem. Now you might wonder why 49 years to rebuild the city and the Tingali mo ingon temple. mo nga siyaro moabot og 49 ka tuig ang pagtukod pag-usab sa It's Jerusalem. because of the enemies. God knew what enemies would do to Israelites. Hinumdumi ninyo ang gisgutan, panahon sa kagubot, gisamok sila sa ilang mga kaaway, busa dili dali ang pagtukod pag-usab. They were trying to build, but then enemies would come to war with them. Na nagtrabaho sila apan gisulong sab sila sa ilang mga kaaway nga nagsamok-samok nila. So it took them exactly 49 years to finish everything. Busa naabot in taon og 49 ka tuig, ayha pa nila natukod pag-usab. And then the angel said, there will be another 62 weeks. Nang ingon pod ang manulunda, unya pun-an nato kana og kanuman og 2 ka semana Until Messiah the Prince comes. hangtod moabot ang Mesiyas. So when you add 62 or multiply by 7, you come to 434 years. Busa kun imo nang i-multiply ang 62 sa 7, makakuha ka sa total nga 434 ka tuig. And when you add those years, you come to the year AD 27. Unya kun imo nang itotal ang 49 o 434, anha katugdon sa tuig 27 sa dayong pagkatao ni Jesus. And this is the year, ladies and gentlemen, when Jesus was baptized Ug mauning tuig 27 AD nga gibautismuhan si Jesus in the river Jordan. dito sa suba sa Jordan. And the Holy Spirit came upon him in the form of a dove. Ug ang balang espiritu mikunsad nganha kaniya sa porma sa usa ka salampati. And the voice was heard from heaven, Ug nabati sa mga tao ang tingog gikan sa langit saying, this is my beloved Son, in nga whom I'm well nag-ingon, pleased. kini mao ang akong anak nga akong gikahimutan. So from that date on, Jesus started his mission for which he came to this world. Sukad ni anang adlaw, gisugdan ni Jesus ang iyang misyon nga maoy dako niyang tuyo diri sa yuta. The year was AD 27. Hinumdumi ninyo ang tuig 27
Anno Domini. And the angel said, it will go for 1 week. Unya, nag-ingon ang manulunda, naapay idugang nga usa na sab kasimana. For Israel as the nation of God's Alang sa people. Israel, ingon nga nasod nga pinili sa Dios. But in the middle of that week, Apan sa tunga-tunga sa maong simana, the angel said, Messiah will be cut off. nag-ingon ang manulunda, ang Mesiyas pagapatyon. And it's exactly 3.5 years after his baptism. Hinumdumin ninyo, tukma gyud nga tulo ka tuig ug tunga human bautismo si Jesus, On that Friday afternoon, 3 p.m., nianang Biyernes sa hapon alas 3 when ang Jesus was hanging on the cross sa dihang gibitay si Kristo dito sa krus and said his last words, ug militok sa iyang katapusang pulong, it is finished. natapos na. The prophecy has been fulfilled. Ang panagna sa mga manalagna natuman gyud litra por litra. But God in His mercy gave another 3.5 years to Jewish people to repent for what I have done. Apan ang Dios tungod sa iyang kaluoy midugang pa og tulo ka tuig ug tunga alang sa iyang katawhan sa Israel nga sila unta maghinulsol ug mudawat sa Mesiyas. And that brings us to 34th year. Ug ato nang maihap paingon sa 34 Anno Domini tuig sa Ginoo. When the Jewish people have stoned to death Stephen, Sa dihang ang mga katawhang Hudiyo gibato nila ang magwawali nga si Esteban. and started a bitter persecution against the followers of Jesus. Og nahibaw kamo nga ang misunod ni ana mao ang grabe kayong pagpanglutos sa mga sumusunod ni Jesus. So they had to fled away from the country. Busa daghan sa mga Hudiyo in taon ang nanlayas gikan sa ilang nasod. And spreading the gospel to other parts of the Mao world. hinungdan nga milukop sila sa lain-laing bahin sa kalibutan nagdala sa ebanghelyo maayong balita sa kaluwasan. Now, the interesting part is Kini nga propesya is that Jewish people were prohibited to study this prophecy. ang usa ka butang nga kahibudnganan niini mao nga ang mga Hudiyo sa pagkakaron gidid-an nila ang mga tao nga dili nila tun-an kining propesyaha. Rabbis would curse those people who study this prophecy. Ang mga magtutudlo nga Hudiyo gingalag mga rabay ilan tungluhon ang bisan kinsang Hudiyo nga moabli niini sa Biblia kining propesyaha. Because they have crucified Jesus. Kay sila manggod ang naglansang kang Hesus. Yet this prophecy tells us everything. Apan atong makita nga kinintagnaa ang tanan yung detalye sa hitabo kang Hesus gihisgutan. Precisely when Jesus will die. Pertigyud katukma kaayo ang iyang tagna kanus ang mamatay si Hesus. On that Friday, 14th day of Nisan, Ni anang adlawa ang iyang anak in the year 31 AD, sa tuig 31 tuig sa Ginoo. at 3 p.m., Alas 3 sa hapon adlong Biyernes. Jesus fulfilled this prophecy. Natuman ang panagna kalabot sa kamatayon ni Hesus. Now the next question is, Ang sunod nga pangutana mao kini. how was Jesus' life journey to end? Sa unsang paagi nga ang kinabuhi ug panaw ni Hesus matapos. As it is prophesied by the Bible writers. Gitagna basab ni sa mga magsusulat sa Biblia. And in the book of Psalm 22, Kung inyong basahon ang Salmo 22:16 paingon sa 18 nagingon, kay ang mga iro na naglibot kanako usa ka panon sa mamuhat sa kadautan na naglikos kanako, gipalagbasa nila ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil. Arang ko nga maisip ang tanan ko nga mga bukog, sila nagatan-aw ug nagatutok kanako. Gibahin-bahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila ug sa akong kupo na nagrifa sila. please note that the book of Psalms Tanawan ninyo nga kini nasuwat sa basahon sa Salmo.
was a songbook of Hebrew. Hinumdumi ninyo nga kini usa ka basahon sa mga alawiton sa Israel. For 1,000 years they were singing about prophecy of Sulod Jesus. sa usa ka libo ka tuig giawit nila ang nahasulat niini nga mga salmo. How the enemies will pierce his hands. Gitug-an niya sa unsang paagi nga ang iyang kaaway mo tuhop sa iyang mga tiil, iyang And unod. feet. Maingon man sa iyang kamot. And how will they throw dice for his clothes? Ug sa unsang paagi nga ilang ripahan ang iyahang kupo. 1,000 years before it happened, it was already O in sa the, kalibo ka tuig sa wa pa ni nahitabo, gisultan na nis manalagna. in the songbook of Jewish people. Gikanta na nis mga Hudiyo ug ginaas basahon sa mga awit. Even his betrayal price was predicted. Grabe gyud kay hasta man ang presyo sa pagluib kaniya gitagna man. Please listen. Basahan nato sa Sikaria 11:12. Og ako miingon kanila, kung gihuna-huna ninyo nga maayo, ihatag kanako ang akong suhol, ug kung dili ugaling pasagdi na lamang. Basahang yelo. Busa ako, gitimbangan nila alang sa akong suhol sa katluan kabuok nga salapi. 30 pieces of silver. Katluan kabuok nga salapi. There I said to them, Og ako nag-ingon kanila, if it is agreeable to you, kung makasabot lang kita niini, give me my wages. ihatag kanako ang akong suhol. And if not, refrain. Kay kung dili, nan, ayaw, ato na lang ning likayan. So they waited out for my wages, Og ila kong giihapan sa akong suhol, 30 pieces of silver. 30 kabuok sinsilyo A sa lapi. price for a slave. Mauna ang bili sa usa ka ulipon. Jesus, Si Jesus, through whom God created everything, diin pinaagi kaniya gihimo sa Dios ang tanang butang. God in human flesh, Ang Dios diha sa unod sa tao. whom people have crucified, Gilansang lang sa mga tao dito sa krus. was sold like a slave Gibaligya lang sa bili sa usa ka ulipon. by one of his followers. Usa pa gyud sa iyang mga sumusunod ang mibaligya kaniya. Now you might ask the question, Tingali mangutana mo niining pangutanaha. why was Christ to be sacrificed? Nganong ihalad man gyud si Kristo? Wasn't there any other way? Dili ba't sila makakaplag og laing paagi? So let's see what the Bible says. Atong paminawon ang gisultis Biblia. Why was Christ to be sacrificed? Nganong ihalad man gyud si Jesus? Hebrohano 9:28 mauman usab si Kristo. Tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, mutungha sa ikaduha dili labot sa sala kundi sa pagluwas hinuon kanila nga sa matinguhaon gayud nagapaabot kaniya. So here we have the answer. Nakita nato pinaagi niini ang tubag. Jesus was sacrificed to take the sins of many. Gihalad ni Jesus ang iyang kaugalingon aron iya kitang matubos sa atong mga sala. Your sins and mine. Ang imong sala, ang akong sala. The Bible tells us that we have all sinned Nang Biblia nagsulti kanato kitang tanan ang nakasala. and that the wages of sin is death. Ug nga ang bayad sa sala kamatayon. We have deserved death, Kita ang angay mamatay. but not him. Dili siya. Yet he volunteered and he came from heaven Apan siya nagsulti kanato sa kamatuoran nga milusad gyud siya gikas langit to fulfill every prophecy aron matuman niya ang tanang tagna and also to pay the price for your salvation and ug mine. sa dako sab nga katuyuan aron mabayran ang imong bayronon, ang imong kaugalingong kamatayon. Now I would like to tell you a moving story from Switzerland. Ako kamong sugilan og usa ka sugilanon gikan sa Switzerland. It was some years ago when I was a teenager in my homeland. Pila ka tuig ang milabay ni atong batan-on pa siya, teenager pa siya dito sa iyang kaugalingong lugar.
that I read in the newspaper this drastic story Nabasahan ako sa pamantalaan kining makasusubo nga istorya. about men and women who had a 3-year-old boy Nga dunay usa ka lalaki ug usa ka babae nga dunay bata nga 3 ka tuig ang panuigon. It was very hard birth of this boy, Pagkalisod kaayo sa kaagi sa pagkatao sa maong bata, and the doctors had to cut the tube so that woman could not have children anymore. busa naiputlon ang doktor aron nga kanang bata ang maong babae dili na manganak. And you know, when the parents have only one child, Nahibaw baya mo mga igsoon? how they Kung fear, ang ginikanan dunay usa lamang ka anak unsay ilang bation. how they fear for that child. Na higugma sila sa bata, ilang nahadlok sila kay kung say mahitabo niya. Now it happened that he was working for the railways. Nahitabo nga ang amahan nagtrabaho diha sa karsada agianan sa train. And he had a little house Gnaa siya gamayng balay in which he had a switch nga naay gamay nga switch kanang to change the gauge, because there were two ways kay going doon up. na may kinasang-an sa release nga kung lihokon katong switch makaliko na sa pikas. Today it is all done automatically. Karon dili na ingon ato karon But mga in- switch na tanan But automatic in na. those days it was done manually. Apan kaniadtong panahon na pulos gyud to tinarabahos kamot. So that day when it happened, Ni anang adlaw nga nahitabo kining hitabo he was somewhat late. na late o gamay ang maong lalaki, ang maong amahan. And he has heard the whistle of locomotive already. Nabatianan niya ang tingog sa duol na nagadagan nga train. Sundugon na lang nato to kay di ko kakaya ato mga igsoon. Can you interpret that? Di na nako to makaya. Abilidad na to niya. And when he heard locomotive, he remembered that he did not change the gauge. Pagkabati gyud niya sa tingog sa dumudoong na nga train, nahinumnom siya, wara ba niya maliso ang switch? So he rushed Busa midagan siya kusog. and he came in and grabbed the handle. Busa miadto siya ug iyahang giluksuhan ang switch. And at that moment he looked through the window, Pagtambo pa niya sa bintana, and between the gauge there was his 3-year-old boy playing with stones. dito kinasang-an sa sang-anan gyud sa duha ka likuanan, dito sa taliwala ang iyang bata nagdulag-dulag mga bato. And in a split of a second as it was, Sa usa lamang kapag pamilok, this man had to make his greatest decision, kinahanglan siya mohimo sa kinadak-ang desisyon sa iyang kinabuhi. either to sacrifice his only son Either nga iyahang ihalad o gisakripisyo na lang iyang bugtong anak, or perhaps hundreds of people in this Europe Express o iya habang luwason ang ginatos ka mga tao nga nagsakay ni ining Europe Express nga train. People in the train were amusing themselves. Ang mga tao nga nagsakay sa train naglingaw-lingaw ra. Some were playing cards, Ang uban nila nagdula-dula sa mga cards. some were reading newspaper, Ang uban nila nagbasag pamantalaan. some were had little sleep, Ang uban nila nagduka-duka. and nobody knew Wagi usa sa mga pasahero nga nahibalo what a great sacrifice this man has made for their nga duna salvation. di ay usa ka tawo nga grabe kadako sa sakripisyo nga gihimo tungod lang sa ilang kaluwasan. Giving his only son so that I can arrive home safely. Itugutan niya nga mamatay ang iyang bugtong anak aron lang yun ang daghang mga pasahero malibre nga dili mahiagom sa katalagman. My dear people of Cagayan de Oro, Mahigala na mo dinhi sa Cagayan de Oro. this is something that God has done for you and me. Usa kini kabutang nga gihimo sa Dios Amahan para nimo para nako.
He could see our planet hurling through the universe. Nakita niya ang atong planeta nga nagapaingon sa kalaglagan niining atong universo. Into its destruction and death. Nagapaingon kini sa kalaglagan ug kamatayon. But God so loved this world Apan ang Dios Amahan na higugma pag-ayo niining kalibutan that He gave His only Son, kagihatag niya ang iyang bugtong anak. so that you and I can have eternal life Aron ikaw ug ako makabaton sa kinabuhing walay katapusan. through Jesus Christ, His Son. Pinaagi kang Kristo Jesus. Now let us go into our picture presentation Ari na ta paingon sa atong mga talan-awon nga hulagway. so that we can see wonderful fulfillments of Bible prophecy. Atong makita niini ang mga nindot nga tunob sa mga tagna sa Biblia. Welcome to Jerusalem, Amo kamong giabi-abi adto na ta sa Jerusalem, the capital city of Israel. ang kapital nga dakbayan sa Israel. It is a beautiful city. Matahom kaayo ni sudungon. It has two main sections. Nabahin kini sa duha ka dagko kaayo nga mga seksyon. The old Jerusalem surrounded by the wall, Ang karaang Jerusalem nga gilibutan sa paril, and the new Jerusalem around the walls. og ang bag-o nga Jerusalem sa gawas sa paril. Now there was no city in the world that has been destroyed so many times as Jerusalem. So ginlan ko kamo, wa nay syudad nga sama kadaghana guba sa mga kaaway labaw sa Jerusalem. 28 times Jerusalem was destroyed, 28 gyud kahigayon nga ang Jerusalem gigunob sa mga kaaway. 28 times it was rebuilt. Ka 28 sab kahigayon nga kini gitukod pag-usab. So as we go through this capital city of Israel, Ato karong padayon ang atong panaw ngadto niining kapital sa syudad sa our Israel. attention is on the old city. Adto ta paingon sa karaang syudad. So we want to go into this old city. Atong duawon sa ning karaang syudad. When we come, the first thing that we see is this huge Muslim mosque. Inigsulod nato ning dapita ang unang makaabot sa atong pananaw ang dako kaayong moske sa mga Muslim. Built exactly on the same place where the Hebrew temple stood for thousands of years. Diha gini nila tukura sa insaktong dapit nga gitukura ni Solomon sa karaang templo sa mga Hudiyo kaniadto. This mosque is called the Dome of the Rock. Kini nga moske mo nay gitawag og naila kaayo sa ngalan the Dome of the Rock. Because exactly underneath of that dome Kay is this, naagod sa ilalom sa maong dako kaayong gambalay nga nagisilong diha. is this huge rock that you see on the screen. Kanang makita ninyo nga dako kaayong bato nga naas tunga na sa sud sa templo. Hebrew people believe that this is the place where Abraham went to sacrifice his son Ang mga Isaac. Hebrehanon nga katawhan nagtuo nga kining batuha mao ang dapit nga gihalaran ni Abraham sa iyang anak nga si Isaac. Muslims believe that Abraham was to sacrifice his other son Ishmael. Apan ang mga Muslim nagtuo sila nga kining batuha mo'y gihalaran ni Abraham kang Ismael dili kang Isaac. And also they believe that Muhammad, when he died, his soul ascended from this rock to heaven. Gituohan sad sa mga Muslim nga sa namatay si Muhammad mikayab siya paingon sa langit gikan ni ining batuha. So this place Busa kining dapita is called Holy Place. balaan kini nga dapit sumala sa ilang pagtahod. Not far there, you can see this very strange museum. Dili kayo layo gikan niini makita ninyo kining usa ka gambalay, usa ka museum. Called Shrine of the Book. Ginganlan kini og ang Shrine of the Book. ang shrine sa mga basahon. Now the book is Bible. Ang kana nga basahon ang Biblia na. In Hebrew language, it was Pentateuch, or 5 books of Moses. Sa pinulungan sa Hebrehanon ginganlan na nilag Pentateuch o ang 5 ka basahon ni Moises. And also some other books of the Bible. Ug maingon man ang ubang mga basahon sa Biblia.
which were found very strangely in 1947. nga nakaplagan sa kahibulungan kaayo nga paagi ni atong tuig 1937. They were all written on the scrolls that you can unroll. Kay gisulat manila kini sa mga papel nga pwede nimong ihikyan. And because of destruction of Jerusalem in AD 70, Ug tungod sa pagguba sa syudad sa Jerusalem ni atong tuig 70 sa tuig sa Ginoo, Essenes hid those scrolls. ang mga pundok sa katawhan gingalag Essens, ilang gitaguan kining maong mga papyrus nga scrolls, mga linukot. High in the caves, Dito nila gitaguan kini sa mga langob nga naa sa tunga sa mga pangpang. until most amazingly they were found in 1947 Ug sa kahibulungan kaayo nga paagi nahikaplagan kini ni atong tuig 1947. by a Bedouin boy. Usa lang ka bata nga nagbantay in taon sa iyang mga karniro nakakita niini. Which is the greatest proof that the Bible that you and I have is exactly the same as the Bible that Jesus used. Mao kini ang kinadak-ang pamatuod nga kanang gigunita ninyo nga Bible ang nahasulat diha pareha gyud ni atong nasulat sa karaan nga mga linukot nga basahon. 2,000 years ago. 2,000 anyos na ang milabay. So they erected this very strange museum. Busa ilang gitukod kining kahibulungan kaayo nindot tan-awon nga museum. And more about that tomorrow. Ato nang dugang nga gisgot ugma sa gabi. This other big building is Knesset, or parliament of the country. Kini Knesset. na gingalan sa ninilag Knesset. Knesset. Knesset lain po ni diha sa lain nga bahin sa Jerusalem. It's like a parliament house. Mura ni siya og lugar nga murag Malacañang sa ato ron or batasang pambansa. Not far from there is this 7 candlestick. Sa dili kaayo layo gikan diha makaplaga nato kining 7 ka kandilaryo where young people mainly meet in the evening. ang daghan nga nagapundok ni ini sa panahon sa kagabhion ang mga batanon gasuroy sila dito. Or visitors, if they get lost, they would say, I'll meet you at the candlestick. Kadaghanan sa mga nagaduaw sa Jerusalem ug mawala gani ka sa Jerusalem ingna lang sila pagsulti adto ra ta magtagbo sa 7 ka kandilaryo. It is a large monument. Tag-as kaayo ni siya nga mga pusti nga dagko murag monumento. And then little bit further is another museum called Yad Vashem. Kung muadto kas unahan naa na po'y laing tipik sa museum gingalag Yad Vashem, where atrocities against Jews during the Second World War shown. Gipakita ni ini ang grabe nga kasaysayan sa pagdaog-daog sa mga Hudiyo ni atong gubat numero 2 kalibutan. You will recall that over 6 million Jews were slaughtered by Hitler during the Second World War. War. Nga 6 ka milyon ka mga Hudiyo ang gipangpatay ni Hitler sa panahon sa Holocaust. Those people who shouted against Jesus, His blood on us and our children. Katong mga tao nga nagsinggit ngadto kang Hesus, ang iyang dugo para na sa amo ug sa among mga anak, have predicted their own destiny. murag nagtagna sila sa ilang kaugalingong kapalaran sa ugma damlag. 6 million people over Second World War. 6 ka milyon ka mga Hudiyo gipangpatay ni atong gubat numero 2. And then not far from there is this little maquette of Jerusalem during the time of Jesus. Sa unahan ana diutay masumuokan nimo ang merkado sa Jerusalem nga sala sulusama sa panahon ni Jesus. And people love to come and see how Jerusalem looked like during the time of Jesus. Ilang gitan-aw ang hitsura sa dapit nga mura og sulusama gyud sa panahon ni Ginoong Hesus kining mga dapita. And as they look, they can see that the temple place took about 1/3 of the city. Ug nakita nila kay ila ra maning gitukod-tukod nga aron makita sa mga tao nga ang templo sa Jerusalem miokupar usa sa 3 ka bahin sa kinatibuk sa Jerusalem. It was a beautiful temple. Pagkagwapo gyud ni ining templuha unta. And it was destroyed in AD 70
Apan giguba kini ni General Titus ni atong tuig 70. And it has never been rebuilt Ug human ni atong paggubaa sa mga Romanhon wa na gini matukod pag-usab. because of their persecution and because of Islam building their Dome of the Rock. Kay gilutos man ang mga Hudiyo ug sa pila ka tuig gipulihan man ni sa mga Muslim sa ilang kaugalingong moske. Now as we go through the streets of this old city, Kung atong subayon ang mga karsada ni ining maong syudad sa Jerusalem, as we enter the main gate called Damascus Gate, kung sudlo nato ang kinadak-an nga pultahan sa syudad sa Damasco, we see army there with machine guns, makita nato ang mga sundalo nga bugat kay ang ilang mga armas. because mainly in the old city are Muslims. Kay kadaghanan nagpuyo diha mga Musliman. And almost every day there are some uprising and Ug troubles. halos kada adlaw adunay mga hitabo diha nga gubot kaayo nga mga taong makigbatok. So one just has to be careful. Busa kung musod mo dito pagmatngon gimo ha. And these Arabs in the inside of this old city, Kini ang usa ka talan-awon kung musod ka sa ilang murag tiyanggihan, merkado nila. they are very good merchandise and they will try to sell you whatever they have. Maayo kay ni sila mo negosyo ug mulabay ka dito kung binsihong gyud kanila makapalit gi ka. So we go through those streets. Among gisuroy kining mga karsadaha. And then beside, on the outside of the wall, we can see archaeologists digging. Sa gawas ni atong paril nga nagunob, nakakita kami og mga tao nga nagakalot gingalag archaeologists. Finding all the kind of proofs that the Bible is true book. Kining mga tawhana nagakalot sa mga yuta o sa desierto ug nakakita sila og daghan kaayong pamatuod nga ang gisultis Biblia tinuod gyud. Here you can see another gate into the city and you can see the traces of war. Mauna ang usa sa ganghaan nga atong makita nga paingon sa syudad ug makita nato ang agi sa gubat nga mga nagtusak-tusak nga bala. 6-day war when finally they have freed Jerusalem. Mauni ang nahitabo sa dihang ila nagyong nabuhian pag-usab ang Jerusalem. Now this is how far the Hebrew people would come when they come inside. Kung musulod na mo sa maong dapit, mao ni karatula nga ilang gisuwat sa mga Israelhanon diha. This is called Western Wall or Wailing Wall. Gitawag ni nila og ang paril sa kasadpan or ang nagahilak nga paril. For the Hebrew people, this is the holy place. Alang sa mga Israelhanon kining dapita balaan nga dapit. Because these are the stones, very stone foundation of the temple. Kay kining mga bato hagod mao man ni sila ang mga patukuranang bato sa templo nga nagunob. And I would come every day to pray and write their prayers. Ug sa matag adlaw ang mga Israelhanon muduaw diha ang dapita unya magampo sila nga isulat nila ang ilang mga pagampo sa ilang mga papel. Placing them in the cracks between the stones. Unya ang ilang ipangsulat, ilang ipangsulob ni ana ipangsulot nila anang mga liki-liki sa mao nga paril. And on those papers they mainly would write to God of Abraham, David. Sa makadaghan ang ginasulat nila diha ang pagampo nagaingon sa Dios ni Abraham, sa Dios ni Jacob, sa Dios ni David, to send Messiah to rebuild the temple. ipadala na ang Mesiyas aron tukuron pag-usab kini nga templo. Because they didn't accept true Messiah. Kaya wa man ginila dawata ang tinuod nga Mesiyas nga naabot na. I was there last time when I saw a 12-year boy becoming a man. Akong nakita sa usa ka panahon sa akong pagduaw dito ang batan-on nga lalaki nga 12 anyos nga nahimo ng ulitaw. It is quite a ceremony. Nindot kayo ang seremonya nila sa pagdawat nila ngadto sa pagkaulitaw o pagkalalaki sa usa ka batan-on. They bring this roll Gidala nila ni kaning mga gisulob niya nga of the pisti. books of Moses, Ni ilasang gidala ang basahon ni Moises. and the boy would read one Unya, or two ang maong chapters, batan-on pabasahon nila pasahi sa basahon ni Moises. proving to them that he is adult, that he can read.
Pagpamatuod na niya ngadto kanila nga siya karon hamtong na, busa makabasa na siya. And then they would pronounce him Amen. Unya ila siyang ideklarar, ulitaw nakahamtong ka na. Right there on the Wailing Wall, you can even go inside and see the Ni anang foundations. gingalan nilag Wailing Wall, makasuong ka sa ilawom og makita nimo nga naapoy mga muebles diha. Just one little section, Usala ni sa gamay kaayo nga seksyon. but sufficient to see how huge the temple must have been. Apan igo na nga makakita kita nga pagkadako gyud ay ni ining templuha kung wa pa unta ni maguba. Apart from Hebrews, Jerusalem is a holy place for Christians. Hinumdumin ninyo, gawas sa mga Hudiyo ang Jerusalem balaan sab nga dapit alang sa mga Kristohanon. Because this is the place where Jesus was crucified. Kay mao man ni ang dapit diin si Jesus gilansang sa cross. Also, it is for Arabs. Ikatulo, hinumdumin ninyo kining dapita balaan sad alang sa mga Arabo. Because of this Dome of the Rock. Kay naagani nila gituko diha ang usas kinadak-an nila nga muski ang Dome of the Rock. It's a holy city for Jews. Balaan kini nga syudad alang sa mga Hudiyo. Here you can see the tomb of David. Inyong makita dinhi ang gingalan nila lubnganan ni David. But it all started in a little town called Ur. Apan hinumdumin ninyo kini nga kaagi didto ni magsugod sa usa ka dapit karaang dapit gingalag Ur. From which Abraham was called by God to come out. Diin si Abraham nagpuyo unya gitawag sa Dios, gumawas ka gikan sa Ur, Abraham. To a country that God has provided for him. Umadto ka sa dapit nga akong giandam alang nimo. So he came out of Ur, Busa migawas si Abraham gikan sa syudad sa Ur. crossing that huge river Iyang Euphrates, gitabok ang dakong suba sa Euphrates. walking to the town called Hebron. Iyang gitabok ang usa ka lungsod nga gingalag Hebron. And we will go to Hebron. Ug adtuon nato kuno ang Hebron. Here it is. Niya ang dagway sa Hebron. It is very interesting city. Usa sad ni sa interesante kaayo nga syudad. It's mainly inhabited by Arabs. Kini sa pagkakaron ang labing daghan nga nagpuyo nini mga Arabo. Hence you see Israeli army on top of the buildings with machine Kung guns. makakita mo hasta mga sundalo na sa ibabaw nagbantay nga nagdalag mga bugat nga pusil. But when you come there, you will see almost everything called by Abraham. Apan kung musud mo ni ining lugar halos tanan butang dunay relasyon kang Abraham. The bank of Abraham, Ang bangko Abraham, the street of Abraham, ang karsada Abraham, the square of Abraham. ang ilang eskwalado nga dapit Abraham. Almost everything is about Abraham. Halos tanan butang imo makita dito kalabot kang Abraham. And there is Abraham's tomb Mao ni ang gingalan nila lubnganan ni Abraham and his wife Sarah. og sa iyang asawa nga si Sarah. Now we are going to the north of Israel. Adto kuno ta paingon sa north dapit sa Jerusalem. We come to a city called Nablus. Atong masud karon ang lugar nga gingalag Nabus. And if you look on the screen, you will find out a little sign, Jacob's Well. Og Jacob's inyong Well. makita o muadto mo sa kilid naa dito ang usa ka aro nga nagingon paingon sa tabay ni Jacob. So we are going to see this well. Atong tanawon kun ning tabay ni Jacob. Here you can see it much better. Kana murag dako-dako na. And as we walk beside those soldiers, Samtang among gilabyan kining mga armadong sundalo, we come to the very well that Jacob built. amo gyung giadtuan kadtong tabay nga sumala sa istorya si Jacob gyoy nagkalot. Thousands of years ago. Linibo katuig na ang milabay. And the water is still good and fresh. Ug moadto ka karon makainom ka gihapon sa labas nga tubig. On this well, Jesus said, Ug dinhin ining maong atabay milingkod si Jesus. when a Samaritan woman came to get some water, Sa dihang dunay usa ka babaeng Samaritanhon nga nikalos og tubig udtong tutok.
And Jesus asked her to give him some water Unya to si drink. Jesus nagayo sa babae sa tubig, paim na ko sa imong tubig day. And she was so shocked. How come? Nahibulong kaayo ang maong Samaritanhon nga babae. How come you Jew asking me? Noon Arab, sabay nahitabo nga ikaw Hudiyo nangayo man og tubig ikan kanako babaeng Samaritanhon. because they have always been enemies. Kaya abi ninyo ang mga Hudiyo ug ang mga Samaritanhon permanente gina silang kalaban. Yet both of them are cousins, as it were. Apan kung ninyong subayon ang ilang kaagi, mag-agaw ra na sila. Because as you will see, Jewish people come from Isaac, Kaya hinumduman ninyo ang mga Hudiyo kaliwatan man na ni Isaac. and Islam or Arabs, they come from Ishmael. Og ang mga Arabo gikan man pud na sa kaliwatan ni Ismail. And the father of both of them was Abraham. Og ang amahan ni ining duha si Abrahaman. So they are in reality stepbrothers. Kung ato yung tanawon magsun gini sila. So the story went when Jesus told her who he was. Sa dihang gitug-ana ni Jesus ngadto sa babae og kinsa siya, She left the water and ran into the town, gibiyaan niya ang tabay og midagan siya nga nagsinggit paingon sa lungsod. calling people, please come, I have found Messiah. Ug miingon siya sa mga tao, umari kamo, nakaplaga na ako ang And Mesiyas. the whole town came to see Ug Jesus. sumala sa record sa Biblia ang tibuok lungsod miadto ug miduol kang Hesus. So Jesus stayed with them for a couple days, teaching them Ug mipuyo si Jesus uban kanila mga duha ka adlaw nagtudlo siya kanila. why he has come. Ngano nga nianhi siya ni ining So yuta. it all happened from this well. Nahitabo ni ining maong tabay ni Jacob. Now here is another very significant place. Naapay lain nga importante kay nga dapit. This is the tomb of Joseph. Gingalan ni nila og ang pantheon ni Jose. You will recall that Joseph asked Nahinumdumo nga si Jose nangayo sa kang paraon his people when they would be freed from Egyptian slavery to take his bones and bury in his homeland. Ngayo siya sa kahigayonan nga unta iyang dalhon ang mga bukog sa iyang ginikanan aron iyang ilubong ni Dapita. So this is where they have buried him. This is the Maoning Dapita ang Tomb of ilubngan Joseph. nila sa kang Jose. Gingalan nila ang pantheon ni Jose. Now we come to Bethlehem, Ephrata. Adto na ta karon sa Bethlehem Ephrata. Today you will see exactly the same what was 2,000 years ago. Ang imong makita dito karon mao-mao ra gyud pod ang hitsura niini 2,000 anyos ang milabay. Before you enter into Bethlehem, there are shepherds minding the sheep. Kung musuod ka dito, ang imong makita ang mga magbalantay gyapos karniro nga nagpasibsib sa ilang mga karniro. And you'll recall the story how angels came and told them that today Messiah is born. Nahinumduman ninyo ang kaagi sa dihang ang manulunda miduol sa mga magbalantay sa karniro nga nag-ingon, karon mataw kaninyo ang Mesiyas. And I said, glory to God in the Og highest. sila miingon, himaya ngadto sa Dios nga anas ibabaw. Peace and good tidings on earth. Pakigdait og kalinaw nganhis kalibutan. So they all went where angels sent them. Og miadto ang mga magbalantay sa karniro sunod sa gitudlo kanila sa And manulunda. as they came Og sa dihang sila miabot dito, to the cave where Jesus was born, dito ni atong dapit diin si Jesus na tao, this is the place where you enter in. mao ni ang dapit nga imong sudlan anang dapita. There is only one entrance into this huge church that goes into 3 directions. Usa ra gyud sudlan nimo nga agiana ni ining dapit nga dunay tulo ka buok lutsanan. And as you come closer, you will see how small the entrance is. Kung muadto mo sa duol, makita ninyo pagkagamay di ay sa iyang agianan. You have to bend to enter into this church. Muduko gika ug musud ka ni ining simbahana. So I asked one of the priests, why is it so small? Nangutana ko sa usas mga pari dito nganong gamay man kaining agianan. And he has told me how Jesus was humble
to come to this planet Earth. Iyang gisaysay kanako sa unsang paagi nga si Jesus nagpaubos iyang kaugalingon pinagis pag-anhi sa kiyuta. Everybody should be humble to come to see where he was born. Busa kun musud kita niini dapita magpaubosad ta pinagis pagduko aron makasud ta ngadto sa sulod. So we came in the middle of those three branches of church. Busa among gisud kining tulo ka sanga sa maong simbahan. And there you can see this 12-point star on the floor. Og nakita namo kining usa ka bituon nga dibuho diha sa salog nga dunay 12 ka buok iyang sanga-sanga. And right in the middle Og naasto nga niini is the hall where you can see the cave where Jesus was born. naa dito ang lungag nga makita nimo ang dapit nga matud pa nila maoy natawhan ni Jesus. Yes, today you can go even into the cave. Karon mismo ug moadto ka pasudlo na gani kanila sa langob. But because the enemy was against Jesus, Apan tungod kay ang mga kaaway nakigbatok man kang Hesus, Herod the king si Herod ang hari ordered all the boys up to the year of 2 to be killed. nahinumdumos iyang sugo ang tanang mga batang lalaki bagong natao paingon sa 2 anyos pamatyon tanan. To make sure that Jesus is killed. Kay buot niyang masiguro nga mamatay gyud ang Mesiyas nga gingalag hari. So Joseph and Mary had to run away into Egypt to escape. Busa si Jose o si Maria gitawag sa manulunda aron nga sila moipsot usa paingon sa Ehipto. Pyramids and Sphinx were already old. Ang panahon ni Ana, ang mga pyramids o ang mga Sphinx karaan na kay nangabungi na ganing ilong. About 3,000 years. Kay 3,000 ka tuig naman ang milabay ni Ana. And after Og human ni Ana, sometime angel came to Mary and Joseph, naay manulunda nga mibutho nga nagsulti kang Maria o kang Jose. telling them they can return now to Israel. Nag-ingon kanila, pwede na mo mamalik sa Jerusalem. Because those who were seeking to kill Jesus Kay ang nangita aron patyon si Jesus, are dead. patay na sab. So they came back and they made abode in Nazareth, the town of Mary. Og dito sila, mibalik sila og mipuyo sila sa dapit nga gingalag Nazareth, ang dapit din si So Maria gikan. this is Nazareth. Ang Nazareth na ni, ang inyo makita din he. And perhaps I should just show you, in the middle you see this big church, Sa taliwala ni ining Nazareth, makakita mo anang dakong simbahan. which is called the Church of Annunciation. Mao na ang ginganlan nila ang simbahan sa Anunsasyon. This is apparently where angel came and announced to Mary that she has been chosen. Sumala sa istorya, mao ni ang dapit diin ang mga magbalantay sa karniro na ang manulunda misulti kang Maria, ikaw ang bulahan sa babae nga tanan. And when Jesus was 30 years of age, Og sa dihang si Jesus 30 anyos na ang panuigon, he closed his carpenter shop gisirhan niya ang iyahang pandayan. and he made his way to the river Jordan that you see, Unya milakaw siya paingon sa suba sa Jordan nga atong makita dinhi. where John Baptist was baptizing Diin people. si Juan Bautista na mautismos mga tao nga naghinulsol. And he baptized Jesus by immersion. Unya dito gibautismohan si Jesus ni Juan Bautista. On this place, Jordan is deep. Niining dapita ang Jordan laom-laom. In other places, it's almost like a creek. Sa ubang dapit ang suba mura lang og sapa. But here is plenty of water for Apan baptism. niining dapita ang suba laom nga katusluban gyud og naay bautismo. And some people come from different countries to be baptized as Ug Jesus daghan was. kayong mga turista nga manuaw dito kay adto gyud sila magpabautismo sa suba sa Jordan. And after the baptism, we come to Cana, Galilee. Og human niining dapita muadto kita sa Cana sa Galilea. Where Jesus performed his first miracle. Diin na hinumdum kamo gihimo ni Jesus ang unang milagro nga iyang gihimo. Turning water into wine. Sa dihang gihimo niya nga matahom nga bino ang tubig. And there
one church, you can see the picture how he was turning water into wine. Muduaw mo sa usa ka iglesia dito, makita ninyo si Jesus nga nagpasud og tubig sa mga banga nga gihimo niya nga bino. And in the basement of this church, you can see some of those pots that I believe where the pots, where the Ug water mutaadto was. mo sa ilawom ni ining maong simbahan, makakita pa mo pila ka banga nga matud pas mga tao, pipila ni ini ang gisudlan pagtubig nga gihimong bino ni Jesus. And then we go to Capernaum, Adto na puta sa lugar gingalag Capernaum. which was called the city of Jesus. Gingalan ni ang syudad ni Jesus. Because this is where Jesus was teaching people. Dinhin ining dapita si Jesus nagtudlo sa katawhan. Right there on the Sea of Galilee or the Lake of Galilee. Dito na ining dapita atong makita ang gingalag lake o dagat sa Galilea. Jesus in passing called Peter and some other apostles. Mao ni ang dapit nga gitawag ni Jesus si Pedro, si Juan, si Santiago. And I left all the fish I caught and I followed Jesus. O niya gibiyaan nila ang ilang mga isda kay gitawag sila ni Jesus kay himuon ko kamong mangingisdag tao. And here on this mountain, Jesus was sitting and feeding 5,000 people. Mao ni ang bukid nga si Jesus milingkod o niya iyang gipakaon ang 5,000 ka mga tao. With 5 pieces of bread and 2 fish. Limara ka tinapay og 2 ka buok isda o buwad nga tamban. On the top of that mountain is a little chapel which has Lord's Prayer written in many languages. Og sa ibabaw ni ana duna ditoy usa ka kapilya diin ang gisuwat ang gingalag Lord's Prayer sa daghan kaayong mga pinulungan sa kalibutan. Jesus always used illustrations, Ang Ginoo kanunay siyang nagagamit og ilustrasyon. mainly from the nature. Labi na gyud gikan sa kinaiyahan. Looking at the vine, he said, I am the vine and you are the Sa branches. nagtan-aw siya sa mga ubas, siya miingon, ako mao ang tinuod nga tanom nga paras. No one can bring fruit unless he is on me. Walay makabunga gawas kun sila nasumpay gikan kanako. Or I am a good shepherd and you are my sheep. Usahay mo ingon siya, ako mao ang maayong magbalantay, kamu mao ang akong mga karniro. And right there, I have seen and took this picture of the bushy thorns. Og dito ni inin dapita, nakakita ko ni anang kahoy nga grabe katunukon. By the road where the soldiers were cut and made a crown of thorns they put on brow of Sumala sa Jesus. istorya, samtang nagpasan si Jesus sa cross, mikuha ang mga sundalo og usa ka sangang tunukon, gilikong nila o gibutang nga purong-purong sa ulo ni Jesus. And as we go back toward Jerusalem, we pass by the town where Lazarus lived. Samtang nagapadulong kami balik sa Jerusalem, among gilabyan ang dapit diin si Lazaro ug ang iyang mga igsuon nagpuyo. Town of Bethany. Gitawag kini nga dapit Betania. And you know Lazarus was dead and in that grave for 4 days. Nahinomdum mo sa istorya, patay na si Lazaro, 4 na kaadlaw. And Jesus commanded, roll the stone away. Apan si Jesus misugo sa mga tao, iligid ninyo ang bato nga nagtabon sa iyang pantyon. And then he commanded, Lazarus, come out. Unya misinggit si Ginoong Hesus, Lazaro, bangon, gawas. And one who was dead for 4 days, Og ang tao nga patay na sulod sa 4 ka adlaw, and the stench was coming out of his body through the cracks of the wall. og makita nila nga ang mao nga tingog sa Ginoo mislusot sa mga kabhang sa paril. Returned into his previous state and walked away alive. Og ang tao nga iyang gipabangon mibalik na buhi, naglakaw uban sa mga buhi. Showing generations to come Nagpakita nga bisan sa mga moabot nga mga katuigan o kaliwatan. what Jesus is going to do when he comes the second time. Ipakitaan ta na Ginoong Hesus unsa iyang buhaton inigbalik unya niya. The Bible says that Jesus will command Ang Biblia nag-ingon nga si Ginoong Hesus unya musugo to all those people who have died and believe in Jesus. nga kadtong mga tao nga nangamatay nga mituo kaniya,
and were faithful to Him, unya nagmatinud-anon sa pag-alagad kaniya, come out of the graves, mosinggit ang Ginoo moingon, gumawa kamo gikan sa inyong mga and lubnganan, the graves will open, ug ang mga lubnganan mga abli, and we will see our loved ones ug makita nato ang atong mga hinigugmang nangamatay. alive again and well. Buhi sila ug magkuyog kita uban And the kanila. Bible says we who are alive together with them will be changed in a moment. Ang Biblia nag-ingon nga kita mga buhi unya makigtagbo kanila ug makigkuyog kanila. In a twinkle of an eye. Sa usa lamang kapag pamilok sa mata, And we will be immortal, never more to kini die. atong madunuton o himatyon nga lawas alidaan sa Dios ug di na madunot, di na mamatay. Think about this, my dear people. Pamalandungan ninyo ni mga hinigugmang katawhan. Jesus, God in our human flesh, Si Jesus ang Dios diha sa atong tawhanong unod. rising not only Lazarus but few others Nagbanhaw dili lamang kang Lazaro apan sa uban usab. to show us what He is going to do when He comes again. Kaya ang gipakita kanatog unsa ang buhaton unya inigbalik niya. Now we are going back to Jerusalem. Balik ta sa Jerusalem higala. And I want you to come with me to the upper room Sudlo nato katong dapit nga ginganlan ang lawak sa ibabaw. where Jesus ate His last supper. Mao ni ang dapit nga si Jesus uban sa mga tinunan nagnihapon sa katapusang panihapon. With His disciples around Him. Nga ang iyang mga tinunan naglibot kaniya. And He said, one of you will betray me. Sa dihang miingon siya, usa kaninyo mao'y muluib kanako. Which confused disciples. Nga nakapalibog sa mga tinunan. Peter, John, others, is it me, Lord? Nangutana sila, ako ba Ginoo? Nangutana sila. And Jesus said, to whom I dip bread and give, He is the one. Og miingon ang Ginoo, kinsay makigdungan kanako pagtuslob ni ining tinapay, kana siya mao. And as He gave this to Judah, He said, Og sa dihang gihatag niya ang tinapay kang Judas, siya miingon, what you do, do quickly. unsay gusto nimo himuon, himuan na sa labing madali. And Judas stood up and walked down those stairs in the Og si corner Judas milusad og milusad siya ni ining hagdan nga makita ninyo sulagway. and went to sell Jesus for 30 pieces of Niadto siya silver. sa mga pari og iyang gibaligya si Ginoong Hesus 30 ka buok nga salapi. His teacher, Ang iyang magtutudlo, Savior, ang iyang manluluwas, who came from heaven to save mankind, miani gikan sa langit aron luwason ang katawhan. giving them 30 pieces of silver, Gibaligya lang niya 30 ka buok salapi. price of a slave. Ang bili sa usa ka ulipon. And then Jesus with His disciples walked across to the Garden of Unya Gethsemane. si Jesus humuan siyang matinunan miadto ni ining tanaman sa Garden of Gethsemane. Getsemani. Now this is Mount Olive. Kini ang bukid kini sa Olibo. You can see many churches there. Daghan kay nag mga simbahan nga gituko diha. But we want to go into the Garden of Ang Gethsemane. atong atuon ron ang tanaman sa And Getsemani. if you look closer, you will see written there, Gethsemane. Kung inyong tan-aw naa diha ang marka Getsemani. Can you see it? Nakita ninyo mga igala? Garden of Gethsemane. So we are entering in. Suot ta mga igsoon mo, suot ta. And please look, ladies and gentlemen. Tan-awan ninyo unsay sulod sa tanaman. These olive trees are over 2,000 years Ang old. uban ni ining mga kahoy ng olibo, 2,000 anyos na ang ilang panuigon. And beside those olive trees Ug sa tapad ni ining mao nga mga kahoy ng olibo, is this monument of Jesus praying to His Father. gibuhatan nilag monumento si Jesus nga mikaob sa pagampo sa iyang amahan. Father, if it were possible, Sa dihang miingon siya, amahan kun mahimo, remove this cup from me. ayaw intawon kog paimna ni ining maong kupa. Because Jesus knew exactly what was ahead of Him. Nahibaw si Jesus ug unsay nagpaabot kaniya sa unahan. In His prayer, His sweat turned into blood, Ug ang drops of Biblia blood. nag-ingon nga sa iyang pagampo mitulo kaniya dili singot kun dili dugo. And He said,
Not my will, Father, but Apan your will miingon be siya, done. apan dili ang ako, kundi ang imong kabubuton, Amahan. And it was the will of his Father O kabubuton gyud sa iyang Amahan, that Jesus will die so that you and I can live. nga mamatay gyud si Jesus aron ikaw ug ako mabuhi. Out of Gethsemane, we walk up toward the palace of Pilate. Gikan sa Gitsemane, musaka kita ngadto niining palasyo ni Pilato. These are the very steps where Jesus walked. They are still there. Mauni ang hagdan nga gipasana ni Jesus sa paglakaw niya paingon sa palasyo And when ni Pilato. when you come to the place where Pilate was, Ug inyong tuon kining dapit diin nagtindog si Pilato, outside you can see some of the games that soldiers were playing. makita ninyo ang uban nga mga dula nga gihimo sa mga sundalo. While Pilate was talking to Jesus and trying Samtang to free si him. Pilato nakigsulti kang Ginoong Hesus, nagsusi sa iyang But gitudlo. it was the Jewish people who shouted to Pilate Apan ang mga Hudiyo misinggit ngadto kang Pilato. when Pilate said, "Should I crucify your Unya King?" si Pilato miingon, ako bagong ilansang ning inyong hari. They shouted, "We have no other king but Caesar. Wapan sila misinggit, wa may laing hari, si Cesar lamang. Crucify this one." Kining tawhana ilansang sa krus. So Pilate washed his hands and Busa. gave up Jesus. Nang hunaw si Pilato sa iyang kamot, iyang And I led gihusgahan si him, Jesus. and I led Jesus through this street called Via Dolorosa. Mauni ang dapit sa karsada nga ginganlag Via Dolorosa nga gilakwan ni Jesus. And as we walk through this street, we come to the end Og sa naglakaw kami niining maong karsada naabot mistumoy where it says Holy Sepulchre. naay usa ka karatula nga nagingon ang balaan nga lubnganan. It is a Roman Catholic church Simbahan kini karon sa mga Romano Katoliko. in which many people believe that this is where Jesus was laying. O gituohan sa daghang mga tao nga kining dapita mauni ang gihigdaan ni Jesus. You see this poor lady kissing. Nakita nimo kining babaeng turista naghalok-halok yun sa gihigdaan. The place where Jesus was laying. Sa matud pa nila gihigdaan yun sa Ginoo dahil niyang kamatay. But Apan in Israel, you Sa have Israel. almost everything double. sa Israel halos tanang butang doble. So you don't really know which one of those is true one. Wa kita kahibaw kinsa ginagsultis tinuod. So you have to take your Bible and know your Bible, otherwise you'll be confused. Ang ato ra yung kasiguruhan mao nga mubalik tas Biblia, basahon nato kay aron di ta malibog. Outside of the walls of the old city, Sa gawas ni atong paril sa karaang syudad, you can see a little hill here on the picture makita ninyo ang gamayng kaumhan na manasulagway that look like a skull of a man. nga makita nimo nga mura og kalabiras tao. If you look closely, this is like eyes and nose. Makita ninyo sa duol-duol mura na siyang mata, napoy murag ilong. And skull in Hebrew language is called Golgotha, Ang pulong kalabira sa pinulungang Hebruhano gitawag Golgotha. which was translated into Latin languages as Calvary. Mao na ang gitranslate sa Latin nga pinulungan Kalbaryo. So this is the place where Jesus was crucified, where the crosses were. Mao ning dapita diin si Jesus gilansang sa krus sa ibabaw. And in the foothill of this Golgotha, Ug sa dapit sa tiil ni ining Golgotha, you come to a hewn tomb in the rock. makita nimo ang usa ka langob nga lubnganan diay sa bato. There you can see on this door Makita nimo sa pultahan ang gamayng karatula nga nag-ingon, a text of the Bible where angel was telling women, o nasuwat niini ang tekstos Biblia diin ang manulunda misultis kababayan-an, He is risen, He is not here. mikayab na siya, wa na siya diri. So this is, ladies and gentlemen, the tomb according to the Bible, because it was outside of the wall,
sa ato nasayran sa Biblia, mao gid ni ang lubnganan kay gisgutan sa Biblia nga lugwa man kini sa paril. It was in the garden. Dito man is tanaman. It was beside the Golgotha. Sa tapad kini sa bakilid nga Golgotha. And you have all this written on this board. Kung muduaw mo dito, mo na makita ninyo ang mga sinulat nga description. And this is the text of the Bible. Mao ni ang teksto sa Biblia. For the wages of sin is death, Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. but the gift of God is eternal life Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. in Christ Jesus our Diha kang Lord. Kristo Jesus ang atong manluluwas. So this brings us to finish of our presentation tonight, Dini natapos ang atong presentasyon karong gabhion ha. and we will continue with Israel tomorrow as I have announced. Atong padayonon kalabot sa Israel ug mas gabi sumala sa amo nang napahibalo. And just remain until everything is finished. Our quartet will sing and then we'll have closing Alihog prayer. pabilin lang sa mudiha hangtod matapos ang atong mga mag-alawit unya naapatay pag-ampo. So once again, thank you for coming. Thank you for watching television. Thank you for listening through the internet. Sa makausapas, salamat kayo sa inyong pag-anhi karon. Salamat sab kaninyo nga nagtanaw sa telebisyon ug na nagsud-ong sa inyong internet. We love you all. Gigugma namo kamong tanan. Igigugma ko kayo. Ko kamo. I love you all. Thank you. Dagan salamat.